This is the story of the bronze serpent, God's shadow of the cross. The people of Israel were tired. For decades they had walked through wilderness, rocky valleys, scorching winds, endless stretches of barren land. God had provided food from heaven, water from impossible places, and protection from enemies. Yet once again, the old whispers of rebellion rose in the camp. The people murmured against God and against Moses. "Why have you brought us out here to die? We loathe this worthless manna." Their voices rose in bitterness. Their hearts turned ungrateful. Moses listened in silence, his face heavy with sorrow. They had seen miracles, yet complained as if abandoned. And then, judgment came swiftly. The protection they never noticed suddenly lifted, and fiery serpents, venomous desert vipers, slithered through the tents. Their fangs sank into ankles and legs. The bitten screamed in agony as burning venom coursed through their veins. People collapsed to the ground trembling, their bodies racked with pain. Panic swept through the camp as families watched loved ones fall. Cries filled the air. "We have sinned! Moses, pray to the Lord for us." In desperation, the same people who complained now begged for mercy. Moses fell to his knees and prayed. Amid the cries of the dying, a soft, divine presence touched him. Then the Lord spoke something strange, something that made no sense to human logic. God said, "Make a serpent of bronze and set it upon a pole, and whoever looks at it shall live." Moses obeyed. He worked alone through the night, heating bronze over a desert fire and shaping a single serpent. When the metal cooled, he mounted the bronze serpent along a tall wooden pole, securing it firmly. At dawn, Moses lifted the pole high above the camp. Sunlight struck the bronze and it gleamed across the wilderness. The wind swirled dust around him, carrying a whisper of hope as the command spread. Look upon the serpent, and you will live." And the miracle began. A man dying from venom pushed himself upward just enough to lift his eyes, and breath returned. A mother held her trembling child, and the girl slowly opened her eyes, strength flowing back into her limbs. They didn't have to earn anything. They just had to look. Salvation came by faith alone. 1,400 years passed, and one quiet night in Jerusalem, a Pharisee named Nicodemus came to Jesus seeking answers. In the warm glow of lamplight, Jesus revealed the mystery that had been hidden since the wilderness. He said, "As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life." In that moment, the shadow became clear. The serpent was a symbol of sin, curse, and judgment, and Jesus would take all of it upon himself. He would become sin for us. He would bear the curse so we could receive the blessing. Why a serpent? Because the serpent represented the very thing destroying the people, the curse of sin. And just as the Israelites looked at the symbol of their curse lifted high, we look at Christ who carried our curse. The healing in the wilderness was physical. The healing at the cross is eternal. The bronze serpent was only the shadow. Jesus is the full reality. Salvation is not earned. It is received by faith. God still extends the same invitation. Look to the Savior and live.
Minsan papalakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tulad ng sinabi ng ating pastora, no? Tunay na great ang pagmamahal sa atin ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak na si Hesus Kristo para tayo ay iligtas. At ano ba yung response natin dun sa pagmamahal ng Panginoon na yon? Ano yung response natin dun sa pagliligtas niya sa atin sa krus ng Kalbaryo? Hindi ba tayo ay magmamahal sa Panginoon? Tayo ay magpupuri sa Panginoon? Tayo ay magkakaroon ng desire na makilala at makilala ng lubusan ng ating Panginoon. So today, tayo ay magpupuri sa Panginoon, tayo ay magpapasalamat sa Kanya, tayo ay magsasaya at magagalak sa Kanyang presensya. Ikaw ang tunay na Lord of Lords, you're the King of Kings, oh God. We praise you in this place. Hallelujah! We praise you, Jesus. We praise you, Father God, and we welcome you in this place, Holy Spirit.
our Lord God Almighty reigns. And we rejoice, we are glad, and we just want to give Him all the glory, all the praises, and we're lifting His name on high, for He deserves it. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. You know, sabi po sa Psalm 19, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. They have no speech. They use no words. No sound is heard from them. Yet their voice goes out into all the earth. Their words to the ends of the world. In the heavens, God has pitched a tent for the sun. Di ba yung universe, kapag nakikita po natin, napag-aralan natin sa school dati, it's so amazing how God created them. Ito pong solar system lang natin, ito isang maliit na bahagi lang ito ng universe, pero hindi tayo nagkakatamaan. Diba? Parang ang galing naman ng design ng Panginoon. And every creation of the world declares God's majesty, declares God's power. And these creation, they praise the Lord without saying anything. And magpapatalo ba tayo bilang creation ng Panginoon na kayang magsalita, magbigay ng mga words ng papuri sa Panginoon, ng pasasalamat sa Panginoon para sa lahat ng ginawa niya sa ating mga buhay. Sabi nga, shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of His name. Make His praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies cringe before you. All the earth bows down to you. They sing praises to you. They sing praises to your name. So Lord, today we sing praises to your name, Panginoon. All the amazing things you have done in our lives. Everything that you have done, Panginoon, from your creation to us, Panginoon, na sobrang maliit na bagay lamang kami, Panginoon, sa mundong ito. Katiting lang kami, Panginoon. But you've poured out ang inyong perfection, Panginoon, ang inyong isip, Panginoon, sa amin. Individually, Panginoon, minahal mo kami, inabot mo kami, Panginoon. And we just ask you to shine your face upon us, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, magliwanag ang iyong mukha sa amin, Panginoon, upang kami po, Lord God, ay mag-represent ka namin, Lord, sa earth na ito, sa mundong ito, Panginoon. Makilala ng mga tao ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa amin, Panginoon. Just use us, Lord God, to praise you, to honor you, and give back all the glory to you, Panginoon. Rise to give
Sabi ng Biblia, let everything that has breath praise the Lord. Pag hindi tayo nagpuri, maski mga bato kayang gawin ng Diyos na magpuri sa Kanya. Papayagan ba natin yung mga bato na walang buhay ang magpupuri sa Diyos? Pero inutusan tayo ng Biblia na tayo ang may buhay, may hininga, ay magpuri sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Walang kapantay, walang kaparis. Nag-iisa lamang. Siya lamang ang banal. Hindi natin kayang abutin ng Diyos. Kaya siyang umabot sa atin. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, tayo ay maupo. Alam niyo po sana itong linggong ito. Nakikinig ba kayo? Magpipreach sana ako about a series kong Holy Spirit. I was going to preach baptism of the Holy Spirit. Ano ba yung bautismo sa banal na Espiritu? Kasi maraming taong nalilito ron eh. Maraming taong nadadaya. Akala nila pag nabaptize ka ng Holy Spirit, kailangan nag-speaking in tongues ka. Nagsasalita ka na ibang wika. Kaya nga, ibig sabihin, gusto ko magturo tungkol doon. Pero, ang nangyari, yung messenger ko, ginagawa ko yung sermon ko sa cellphone ko. Nung isinend ko, kalahati lang ng sermon na naisend. Kaya hindi ko nagawa. Pero, mga kapatid, sa araw na to, I would like to preach again about the grace of God. Ang biyaya ng Diyos. Naituro ko na sa lahat na ang biyaya, pag sinabing biyaya, it is undeserved favor. Hindi tayo karapat-dapat, pero pinagpala tayo ng Panginoon. Biniyayaan tayo ng Diyos. Amen? Yun ang grace. Sa Griego, ang grace ay charis. Ang ibig sabihin ng charis ay gift, regalo. Hindi naman tayo karapat dapat tumanggap, pero niregaluhan tayo ng Diyos. Kaya mapalad tayo na kay Kristo. We are recipients of God's amazing grace. Tumanggap tayo ng sukdulang biyaya dahil kay Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Ngayong umaga, I would like to share to you ang Diyos ng biyaya. The God of all grace. No? Marahil, siguro iniisip ninyo, ano naman ang ibabahagi ni Pastor ngayon. So makinig po kayo mabuti. Tayo muna'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po na muli mo po kaming tinipon sa lugar na ito upang kayo'y papurihan, upang kayo'y sambahin. And we commit to you, Lord, this learning time. Panginoon, pagpalain mo po ang aming pag-aaral. Hayaan mo tumimo ng malalim sa aming mga puso't isipan ang aming maririnig. Hayaan mo po, Panginoon, na maging kagalakan namin, pagsamba namin, ang salita mo po. Tinataas namin ang bawat isa. Ihanda mo po ang aming mga puso't isip na tanggapin ang salita mo po. Lord, salamat po, Amang Diyos. Ibinabalik namin ang papuri, kaluwalhatian sa inyong mataas na pangalan. Ang lahat ng sasabihin at gagawin sa oras na ito ay para sa inyong kapurihan, kaluwalhatian at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Malakas na palakpak. Malakas na palakpak sa biyaya ng Diyos. Amen. Taas nga ang kamay ng mga tumanggap ng biyaya ng Diyos. Amen. Tayong lahat. Dahil na kay Kristo tayo. Okay. Maraming naniniwala sa ating mga Kristiyano na ang grace o biyaya ay para lamang sa atin na nasa bagong tipan o bagong kasunduan. Kaya ang paniniwala ng marami sa ating mga Christians.
Ang grace ay para lamang doon sa nasa New Testament o bagong kasunduan. Pag sinabing testament, kasunduan, o sa Tagalog, tipan. Sabihin natin tipan. Lakas natin, tipan. Kasunduan. Covenant. Testament. Okay, yun ang ibig sabihin nun. Pag narinig niyo yung kasunduan o pag narinig niyo yung testament, ibig sabihin yun ay tipan. No? Pero, sa totoo lang, sa lumang tipan o sa Old Testament, ay umiiral na ang grace o masaganang biyaya ng Diyos. Ibig mo sabihin, Pastor, hindi lang sa New Testament, sa Old Testament umiiral na ang biyaya ng Diyos. Umiiral na ang grace. Akala ko ang grace para sa New Testament lang. Pero hindi, mga kapatid. Yun ang katotohanan. Sa Old Testament, sa lumang tipan, umiiral na ang grace. Na gusto kong sabihin sa inyo na may 7 covenant o pakikitungo ang Diyos o tipan ng Diyos sa buong kasaysayan ng mundo. Sabihin natin, 7 covenant. 7 tipan o pakikipagkasunduan Diyos sa buong kasaysayan ng mundo. Unang-una, yung tinatawag na Edenic Covenant. Doon sa hardin ng Eden, nung nilalang niya nung una si Adan at si Eva. Ang tawag doon ay Edenic Covenant. Bakit ko nasabi? Na umiiral na ang grace nung panahong yon. Naalala nyo sa Genesis chapter 3, verse 21, nung nagkasala ang tao, hindi ba nagtago sila Eva at Adan sa Diyos? Pagkatapos nagtagni-tagni sila ng mga dahon ng igos para takpan yung kanilang kahubaran. Pero anong ginawa ng Diyos? God is so gracious. God is a God of grace. Nagkatay ang Diyos ng hayop. At sa mga hayop na yung kinuha niya yung balat ng hayop. Para makuha mo yung balat ng hayop, kailangan patayin mo yung hayop. Kailangan may dumanak na dugo. Kinuha ng Diyos yung balat ng hayop at yun ang itinakip niya sa kahubaran ng tao dahil nagkasala. Amen? Naintindihan ninyo? Kaya doon palang gumagana na ang grace ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, doon pa lang gumagana na ang grace ng Diyos. Amen. So hindi lang sa bagong tipan. Susunod yung tinatawag na Adamic Covenant. Doon pa rin sa unang tao, kila Adan at kay Eva. Bakit ko nasabi na gumagana ang grace? Naalala nyo, nung magkasala ang tao, hindi ba, bago sila pinalayas doon sa hardin, sa paraiso, ang ginawa ng Diyos, pinalayas sila. Pinalayas. Ang iniisip natin, napakalupit naman ng Diyos, bakit palalayasin ang tao? Nagkasala ang tao, bakit palalayasin? Ang lupit naman ng Diyos. Di ba kayo nagtataka? Bakit pinalayas ang tao dun sa paraiso? Alam niyo kung bakit? Sa Genesis chapter 3, verses 22 to 24. Dahil binantayan ng Diyos yung tree of life, yung puno na nagbibigay buhay. Ginuwardyahan ng Diyos para ang tao hindi makakain dun sa tree of life. Dahil sabi nga ng Diyos, pag nakakain ang tao, ang tao si Eva at Adan nasa kasalanan. Alam mo niya man ang bunga ng kasalanan, sakit, karamdaman. Ibig sabihin, kapag kakainin nila yung puno na nagbibigay, yung bunga ng puno na nagbibigay buhay, hindi na sila mamamatay. Mananatili silang buhay magpakailanman. Di ba ang hirap nun? Buhay ka, pero ibig sabihin nasa kasalanan ka. Dala-dala mo lahat ng sakit
at na bunga ng iyong kasalanan, pero hindi ka mamamatay. Nabubuhay ka ng walang hanggan. Kaya ginuardiyahan ng Diyos yung punong yon. Naglagay siya ng kerubim na anghel para bantayan. At saka, yung nagniningas na espada na umiikot para bantayan, walang makalapit doon sa tree of life. Hindi ba grace yun? Hindi ba biyaya yun? Na ang tao para hindi makakain doon sa tree of life, ginuardiyahan ng Diyos at pinalayas ang tao sa paraiso. Dahil baka nga kainin ng tao eh. Hindi na mamamatay ang tao, pero ang tao nasa kasalanan. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo? Dahil kaya ang Diyos ay mabiyaya. Amen. Palakpakan ng Diyos kanyang biyaya. Kasi nung una, naisip ko, ang lupit naman ng Diyos. Bakit pinalayas niya yung tao? Pero na-realize ko na kabutihan pala yung pagpapalayas ng Diyos sa tao. Dahil, yun nga, pag kumain ng tao na nasa kasalanan siya, hindi na siya mamamatay. Forever na siya nasa kasalanan. Hindi na siya pwedeng iligtas. Di ba? Papayag ba kayo na forever may sakit kayo? Forever nasa masamang ugali ka? Forever nasa kasalanan ka? Amen. Pangatlo, yung tinatawag na Noahic Covenant nung panahon ni Noe. Kilala niyo naman si Noah, di ba? Yung bumaha, namatay lahat ng tao sa mundo. Sa Genesis chapter 6 verse 8, sabi sa English, Noah found grace in the eyes of God. Nakasumpong si Noah ng biyaya sa mata ng Diyos. Kaya sa Old Testament pa lang, gumagana ng grace. Hindi lang sa New Testament. Sa Old Testament, may grace na. At kung ating babasahin sa Genesis chapter 9, verses 20 to 21, doon mo makikita ang graciousness ng ating Panginoon. Nagtanim si Noah ng mga ubas. Ewan ko kung alam niyo yun. Tapos niya magtanim ng ubas, nagpisa siya ng ubas, gumawa ng alak. Alam niyo ang nangyari? Anong gagawin mo pag halimbawa, anong mangyayari sa'yo kapag uminom ka ng alak? Oh, nalasing si Noah. Hindi ba? Kaya nga nakita nung anak niyang si Ham, nahubot-hubad siya doon sa kanilang tolda. Tapos sinabi niya doon sa mga kapatid niya. Pero ang ginawa ng mga kapatid niya, patalikod na tinakpan yung kahubaran ni Noah. Kaya nga sinumpa ni Noah si Ham eh. Pero pinarusahan ba ng Diyos si Noah dahil siya'y nalasing? Hindi siya pinarusahan ng Diyos. That is grace. That is grace. Biyaya ng Diyos. No, tapos nun yung tinatawag na Abrahamic Covenant. Nung panahon ni Abraham. Alam nyo nung sa Genesis chapter 12, verses 10 to 20, nung nagkaroon ng taggutom dun sa lugar nila, umalis si Abraham kasama yung asawa niyang si Sarah. Nagpunta sila ng Ehipto. Tapos nagsinungaling si Abraham. Sabi natin nagsinungaling. Nagsinungaling siya sa Haring Paraon. Sabi niya, itong babaeng kasama ko, kapatid ko to. Dahil pag nalaman nung mga taga-Ehipto na asawa niya, baka patayin siya, natakot siya. Kaya nagsinungaling siya. Kaya ang ginawa nung Haring Faraon, kinuha yung asawa niya para maging asawa si Sarah. No? Pero nanaginip yung Haring Faraon nung gabi. Sabi ng Diyos, lagot ka. Dahil yung babaeng kinuha mo, may asawa yan. Nagsinungaling si Abraham. Tapos sabi ng Diyos, pag hindi mo sinaoli yan, lahat ng babae dito sa lupa ninyo,
magiging baog. Kaya natakot yung Haring Faraon. Kaya kinabukasan, sinoli niya kay Abraham yun si Sarah. Sabi niya, bakit ka nagsinungaling sa akin? Kita niyo si Abraham nagsinungaling. Pinarusahan ba siya ng Diyos? Pinarusahan ba siya? Hindi. Ang nangyari pa nga yung Haring Faraon natakot. Pinagpala pa si Abraham ng mga alipin, ng mga hayop. Di ba? At buti sana kung isang beses lang nangyari yun. Sa Genesis chapter 20, verse 1 to 14, nangyari uli kay Abraham yun. Doon si Haring Abimelech, doon sa hari ng Pilisteo, nagsinungaling uli siya. Sinabi niya na si Sarah, kanyang kapatid. Kaya ang ginawa ng hari, si Haring Abimelech, kinuha si Sarah para maging asawa. Pero nung gabi na naginip uli, na kinausap ng Diyos si Haring Abimelech, sabi niya, lagot ka. Yung babaeng kinuha mo, may asawa yan. Pag hindi mo sinaoli yan, papatayin ko kayong lahat. Kaya natakot si Haring Abimelech. Kinabukasan, sinoli niya kay Abraham. So, 2 beses nagsinungaling si Abraham. Pero pinarusahan ba siya ng Diyos? Tanungin ko kayo, pinarusahan ba siya ng Diyos? Anong nangyari? Yung hari, pinagpala pa si Abraham. Umalis lang sila dun sa lugar nila. Binigyan uli ng alipin, ng mga hayop, ng mga ginto, ng mga pilak, para umalis lang sila Abraham. Then natakot nga si Haring Abimelech. Ang Diyos ba konsentidor? Iniisip natin Kasi maraming tao, ang sabi nila, kapag nagtuturo ka ng grace, nagtuturo ka na konsentidor ang Diyos. Hindi. Hindi konsentidor ang Diyos. Dahil si Abraham, kung isipin natin, dahil din sa grace ng Panginoon, nabago siya. Hindi ba pagdating ng time, hiningi ng Panginoon na isakripisyo niya yung kanyang anak na si Isaac. Hindi ba binigay niya? So ibig sabihin, it is the grace of God that transformed Abraham. Binago si Abraham. Amen po. Ang Diyos hindi konsentidor. Tapos ang ikalima, yung Mosaic Covenant nung panahon ni Moses. Anong kaibahan ng Mosaic Covenant? At saka yung Davidic Covenant, number 6, nung panahon ni David. Tapos ang kahulihan, Messianic Covenant sa ating panahon ngayon ng Panginoong Yesus. Mula sa Edenic Covenant hanggang Abrahamic Covenant ay grace o biyaya ang pinaiiral ng Diyos. Pero sa Mosaic at Davidic Covenant, ang pinaiiral ay law o batas o kautusan. Sa Messianic Covenant o sa Bagong Tipan sa ating panahon, ang pinaiiral ay sukdulang biyaya o full grace dahil kay Jesus. Mas lamang ang biyaya o grace ng Diyos. Amen? Imagine niyo sa 7 covenant 5 covenant ang grace ng Diyos, 2 lang ang kautusan o batas. Kaya sa Old Testament, gumagana na ang grace. Amen po. Kaya wag nating isipin na pan-New Testament na ang grace. Sa Old Testament pa lang, gumagana na ang grace. Amen. So dapat mabago isipin natin. Hindi kalooban ng Diyos na ang mga tao ay mapasailalim ng kautusan. Hindi niya kalooban. Pero bakit ibinigay ng Diyos o mang batas o ang kautusan?
Hindi pala kalooban ng Diyos na ang tao mapasailalim sa batas o kautusan. Pero bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan? Napag-aralan natin. Are you excited? Are you excited to know this? Bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan? Makinig kayo mabuti. Pag-aralan natin ang kaso ng Israel nung sila ay palayain sa Ehipto. Alam natin ang Israel ay naging alipin sa Ehipto ng 430 taon. Pero dahil ang Diyos nagpadala ng mga salot, 10 salot, kaya nakalaya ang Israel. Pinalaya ng Diyos ang Israel sa Ehipto. Sa Exodo chapter 14, verses 10 to hanggang 12. Noong papalapit na ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita. Kaya lubas silang natakot at humingi ng tulong sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, bakit dito mo pa kami dinala sa disyerto para mamatay? Wala bang libingan doon sa Ehipto? Bakit mo pa kami pinalabas sa Ehipto? Hindi ba? Sinabi namin namin sa iyo sa Ehipto na pabayaan mo na lamang kaming magpaalipin sa mga Ehipsyo. Mas mabuti pang na nanilbihan na lang kami sa mga Ehipsyo kaysa sa mamatay dito sa disyerto. Nung kukubkubin na kasi sila Moses at ang Israel, dinala ng Diyos doon sa parang cornered sila. Dagat, di ba? Dagat na pula. Tapos magkabilang bundok. Tapos sa likod nila, yung mga karwahe ng Ehipsyo. Dahil pinahabol ng Haring Faraon sila Moses para ibalik sa kanya. Pagpapatayin sila. Kaya natakot yung mga Israelita. Kaya lang, nagreklamo sila sa Diyos. Hindi nila alam yung pagrereklamo nila kay Moises ay pagrereklamo nila sa Diyos. Kaya kung tayo nagrereklamo sa mga lingkod ng Diyos, nagrereklamo tayo sa Diyos. Sila ay nagreklamo pero tingnan ninyo, hindi sila pinarusahan ng Diyos. Gumawa pa ng himala ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Nung itinutok ni Moses yung kanyang tungkod doon sa dagat, bumuka yung dagat. Nakalakad ang Israel sa gitna ng dagat. Di ba? Dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi sila pinarusahan kahit na nagreklamo sila. Nakalakad sila sa gitna ng dagat, sa tuyong lupa, dahil bumuka ang dagat. Tapos sinundan sila ng mga Ehipsyo, yung mga sundalo ng Faraon. Pero nung sumunod ang mga Ehipsyo sa kanila, bumalik yung tubig at nalunod yung mga Ehipsyo. Bakit ginawa ng Diyos sa Israel yung ganon? Kahit na sila ay nagrereklamo? Dahil sa Dahil sa lakas ninyo. Dahil sa grace ng Diyos. Amen. Ikalawa, sa Exodo chapter 16, verses 1 to 3. May pangyayari na naman dito. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mamamayan ng Israel hanggang sa makarating sila sa ilang ng Zin na nasa gitna ng Elim at ng Sinai. Nakarating sila doon sa 15 araw ng
ikalawang buwan mula nang lumabas sila sa Ehipto. Doon sa ilang, anong ginawa nila? Anong ginawa? Nagreklamo, reklamador ang Israel. Doon sa ilang, nagreklamo ang lahat ng mga Israelita kay na Moses at Aaron. Anong reklamo nila? Sinabi nila, mabuti pang pinatay na lang kami ng Panginoon sa Ehipto. Yun na naman uli. Doon kahit pa paano'y makakain kami ng karne at ng lahat ng pagkain na gusto namin. Pero dinala nyo kami rito sa ilang para patayin kami lahat sa gutom. So ang reklamo nila, wala silang pagkain. Pero pinarusahan ba sila ng Diyos? Tanungin ko kayo, pinarusahan ba sila ng Diyos? Nagreklamo na naman sila. Ang reklamo nila ay tungkol sa pagkain. Pero hindi sila pinarusahan ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. Biniyaan pa sila ng tinapay na kung tawagin ay mana mula sa langit. Tuwing umaga, nagbibigay ang Diyos sa kanila. Kumukuha sila ng mana, yung tinapay na pagkain ng mga anghel sa langit. At binigyan sila ng karne ng mga pugo, ibong pugo. Yung mga pugo, ang daming pugo nagliparan doon sa kanilang kampamento at bumabagsak. Kaya nakakain sila ng karne. Doon natin makikita ang grace ng Panginoon, ang biyaya ng Diyos. Hindi sila karapat-dapat dahil mareklamo sila, pero pinagpala pa rin sila ng Diyos. Amen. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Di ba dumarating din sa buhay natin na minsan nagrereklamo tayo sa Diyos, pero hindi tayo pinaparusahan ng Diyos? Ikatlo, sa Exodus chapter 17, verses 1 to 4. Sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin at nagpatuloy sa paglalakbay. Nagpalipat-lipat sila sa ng lugar. Nagkampo sila sa Refidim, pero walang tubig na mainom dito. Kaya nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, bigyan mo kami ng tubig na may inom. Kanina pagkain, ngayon naman walang tubig. Sumagot si Moises, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon? Kasi sabi ng mga Israelita, kasama ba natin talaga ang Diyos? O hindi natin kasama ang Diyos? Kaya sinusubok nila ang Diyos. They were tempting God. Amen. Pero uhaw na uhaw ang mga tao roon. Kaya patuloy ang pagrereklamo nila kay Moises. Bakit mo pa kami inilabas ng Ehipto? Ayan na naman. Ayan na naman na reklamo nila. Bakit mo kami inilabas ng Ehipto? Mamatay din lang pala kami dito sa uhaw, pati ang mga anak at mga hayop namin. Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. O Panginoon, ano po ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuhin na nila ako. Grabe ang pagre-rebelde ng mga Israelita at pagre-reklamo nila. Hindi pa rin sila pinarusahan ng Diyos at biniyaan pa rin sila ng tubig na may inom. Paano sila binigyan ng tubig ng Diyos?
sa pamagitan ng bato na hinampas ni Moses. Hinampas niya ng tungkod yung bato. Tapos bumulwak yung tubig galing sa bato. Tapos alam niyo ba mga kapatid, yung tubig na lumabas doon sa bato para naging ilog na sinusundan ng Israel kahit saan sila magpunta. For 40 years, napakabait ng Diyos. Napakamabiyaya ng Diyos. Dapat sila hatulan ng Diyos dahil reklamo sila na reklamo. Pero ginusto pa rin ng Panginoon na sila ay pagpalain. Amen. Ngunit ano nangyari? Bakit nag-iba ang pakikitungo ng Diyos sa bansang Israel? Bakit isinailalim sila sa batas o kautusan? Yan. Ano nangyari? May pangyayari. May nangyari sa Israel. Kaya imbis na sila, they were under grace, nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Napailalim sila sa kautusan o batas. Naintindihan nyo? May nangyari. Ano nangyari? Sa Exodo chapter 19, verses 1 to 8. Makinig kayo mabuti. Ito ang sabi, umalis sa mga Israelita sa Rephidim at pumunta sa ilang ng Sinai. Doon sa harap ng bundok sila nagkampo. 3 buwan ito mula nang umalis ng lisanin nila ang Ehipto. Umakyat si Moises sa bundok para makipagkita sa Diyos. Tinawag siya ng Panginoon doon sa bundok at sinabi, ito ang sinabi ng Diyos, sabihin mo rin ito sa mga Israelita na mga lahi ni Jacob. Nakita nyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at kung paano ko kayo dinala rito sa akin katulad ng pagdadala ng agila sa mga inakay. Sa mga inakay niya sa pamamagitan ng kanyang pakpak. Kung lubos ninyo akong susundin, at tutuparin ang aking kasunduan. Yung kasunduan ng Diyos kay Abraham, kung tutuparin nila. Kasi nakipagtipan ng Diyos kay Abraham. Kung susundin nila yung tipan, anong sabi ng Diyos? Pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo. Pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian na mga paring naglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita. Kaya bumaba si Moses mula sa bundok at ipinatawag niya ang mga tagapamahala ng Israel at sinabi sa kanila ang sinabi ng Panginoon. Anong sagot ng Israel? Ang sagot ng bansang Israel? At sabay-sabay na sumagot ang mga tao. Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. Alam niyo sa original na pagkakasulat sa Hebreo, itong sabi, kayang-kaya naming sundin ang lahat ng iniutos mo. Kayang-kaya naming sundin ang lahat ng iniutos mo. Ito ang naging problema ng Israel. Hindi nila nakita na sa bagsak nilang kalagayan, sa kasalanan, hindi nila kayang sundin ang mga utos at tipan ng Diyos sa kanila. Kaya ang Diyos, parang dinair nila. Kaya siguro sabi ng Panginoon, sige, sinabi nyo kayang-kaya nyo, tingnan natin.
Ang dapat na sagot nila ay, kung ibubuhos mo ang iyong biyaya o grace, makakasunod lang kami sa iyo dahil wala kaming kakayanan sa aming sarili na sumunod sa iyo. Di ba? Di ba? Yun dapat ang sagot ng Israel. Pero sumagot sila, kayang-kaya naming sumunod. Nagyabang sila. Nagyabang. Di ba ganyan ang tao ngayon? Akala ng tao kayang-kaya niya sundin ang Panginoon sa mga reliyon, sa mga utos ng reliyon. Gagawin ko to, gagawin ko yan. Hindi ko gagawin yan, hindi ko gagawin yun. Akala niya, malulugod ang Panginoon sa kanya. Sila ay nagmayabang sa Diyos, kaya pinili nilang sumailalim sa mga kautusan o batas, hindi sa biyaya o grace ng Diyos. Nagmayabang sila sa Diyos na kaya kaya nilang sundin lahat ng utos at tipan ng Diyos. Kaya nagbago ang pakikitungo o tipan ng Diyos sa kanila. Dahil doon sa kanilang sagot na nagmayabang sila, nagbago ang pakikitungo ng Diyos sa kanila. Amen. Nagkaroon sila ng pride. Kaya ang Diyos galit na galit sa pride. Ang pangontra ng pride, grace. Dahil pag grace, maasa ka sa Diyos. Pero pag may pride ka, hindi mo kailangan ng Diyos. Gagawin mo sa sarili mong kakayanan. Nakita nyo na? Nakita nyo na ang diferensya ng Israel? Bakit nabago ang pakikitungo ng Diyos sa kanila? Naintindihan nyo? Yun ang dahilan kung bakit nabago ang pakikitungo ng Diyos sa Israel. Ano ang tugon ng Diyos? Exodus chapter 19, verses 10 to 13. At sinabi sa kanya ng Panginoon, puntahan mo ang mga tao at sabihin sa kanilang, linisin ang sarili nila ngayon at bukas. Kailangan maglinis ang mga tao bago humarap sa Diyos. Dati wala naman sinasabing ganun ng Panginoon Pero ngayon, nagbago. Kailangan maglinis sila. Kailangan laban nila ang kanilang mga damit. So, ibig sabihin, dahil doon sa attitude nila na nagmayabang sila, naging mahigpit ang Diyos sa kanila. Amen? Kailangan paghaharap kayo sa akin, malinis kayo, pati mga damit nyo. Siguradong handa sila sa ikatlong araw dahil sa araw na iyon, ako ang Panginoon ay bababa sa bundok ng Sinai na kitang-kita ng mga tao. Maglagay ka ng tanda sa paligid ng bundok kung hanggang saan lamang tatayo ang mga tao. Kailangan, ibig sabihin, nagkaroon ng gap ang Diyos at ang tao. May hangganan lang ang tao. Hanggang saan siya lalapit sa Panginoon. Nakita nyo na, nung sila'y nagmayabang na kayang-kaya nilang sundin ang mga utos ng Diyos, nagkaroon ng gap ang Diyos at mga tao. Nagkaroon ng hangganan ang mga tao at ang Diyos. Nagkaroon ng hangganan kung hanggang saan sila makalalapit sa Panginoon. Sabihin mo sa kanila na huwag silang aakyat o lalapit sa bundok. So hindi sila basta-basta makakalapit sa Panginoon. Ang sino mang lalapit sa bundok ay papatayin, tao man o hayop. Kung gagawin ninyo ito, babatuhin siya o kaya naman ay papanain. Nagpakahigpit na ng Panginoon sa kanila. Hindi ba nyo napansin, nagbago ang attitude ng Diyos? Amen. Hindi ba nyo napansin, nagbago ang attitude ng Panginoon? Walang kamay na hihipo sa Kanya. Makakakit
makakakyat lang ang mga tao sa bundok kapag pinatunog na ng matagal ang tambuli. So ibig sabihin ng tao, dahil sa kanyang pride, sa kanyang kayabangan, sa mga Israelita, hindi na makakalapit sa Diyos. Dati sa grace ng Panginoon, anytime nakakalapit sila. Pero dahil sila'y naging mapagmayabang, mapagmalaki, hindi na sila makalapit sa Panginoon. Ang hatid ng kautusan o batas ay kamatayan. Sabi natin kamatayan. Ang hatid ng kautusan o batas ay kamatayan. Kapag hindi nasunod ng Israel ang mga utos ng Diyos, sila'y hahatulan. Kaya nga sa sumunod na chapter, sa chapter 20, ay binigay ang 10 utos ng Diyos para ipakita sa Israel na hindi nila kayang sundin sa kanilang sarili ang mga utos ng Diyos. Bakit ibinigay ang 10 utos? Bakit ibinigay ang kautusan? Sabi sa Galatia chapter 3 verse 19, ibinigay ang kautusan dahil alam ng Diyos hindi kaya ng taong sundin ang kautusan. Para ipakita ng Diyos sa mga tao na hindi nyo kayang sundin ang aking mga utos sa inyong sarili. Amen? Kaya binigay ang kautusan. Ano nangyari? Di ba 3 beses reklamo sila na reklamo sa disyerto pero hindi sila pinarusahan? Pero may pangyayari na pinarusahan sila ng Diyos. Sa Bilang chapter 21 verses 4 to 9, mula sa bundok ng Hor, naglakbay ang mga Israelita na dumaan sa daan na papunta sa dagat na pula para makaikot sila sa lupain ng Edom. Pero nagsawa ang mga tao sa kanilang paglalakbay. Nagsawa sila sa kanilang paglalakbay. Kaya nagreklamo sila sa Diyos. Yan, nagreklamo na naman. Kaya nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Sinabi nila, bakit ba pinalabas mo pa kami sa Ehipto para mamatay lang dito sa disyerto? Walang pagkain na tubig dito. O katulad din ng dati, na reklamo nila, walang pagkain, walang tubig. At hindi na kami makalabas, hindi na kami makatiis na nakakasawang mana na ito. Pinagsawaan nila yung binibigay ng Diyos na tinapay, yung mana. Wala silang utang na loob. Pinakakain sila ng Diyos pero sinasabi nila nagsasawa sila. Walang utang na loob ang Israel. Kaya, anong ginawa ng Diyos? Pinadalan sila ng Panginoon ng mga makamandag na ahas at pinagkakagat sila at marami ang nangamatay sa kanila. So dati-dati nung nagrereklamo sila, hindi sila hinahatulan ng Panginoon dahil they were under grace. Naintindihan nyo? Nasa ilalim sila ng biyaya ng Diyos. Pero simula nung sabi nila na kayang-kaya namin sundin ang utos ng Diyos, nasa ilalim na sila ng kautusan at batas. Kaya nung nagreklamo sila, pinadalan sila ng mga makamandag na ahas. Pinakaagat sila at marami namatay sa kanila. Pumarito ang mga tao kay Moises at sinabi, nagkasala kami nang magsalita kami laban sa Panginoon at sa iyo. Ipanalangin ninyo sa Panginoon na tanggalin niya sa amin ang mga ahas na ito. Kaya ipinanalangin ni Moises sa mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas. Alam niyo mga kapatid, ang tanso, it symbolizes judgment. Pag sinabing tanso sa lumang tipan, sumisimbolo yun sa kahatulan ng Diyos. Gumawa ka ng tansong ahas at ilagay mo ito sa dulo
ng isang tukod, ang sino mang nakagat ng ahas, na titingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. Anong gagawin? Titingin lang sila. Hindi nagagawa ng kung ano pa mga ritual. Hindi nagagawa kung anong mga mabubuting gawa. Pag naagat ng ahas, titingin lang na may pananampalataya at pagtitiwala. Titingin lang sila doon sa tansong ahas. At ang sabi ng Panginoon, hindi mamamatay, gagaling. Amen. Kaya gumawa si Moses ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tukod. At ang mga nakagat ng ahas na tumingin sa tansong ahas ay hindi mga namatay. Tumingin lang. Tumingin lang sa tansong ahas. Hindi namatay. Amen. Sa kabila ng katigasan ng kanilang ulo, naging mabiyaya pa rin gracious ang Diyos sa kanila. Palakpakan ng Diyos. Hindi ba grace ng Panginoon yun? Hindi ba biyaya ng Diyos yun? Na tumingin lang sila doon sa tansong ahas, gagaling sila. Hindi sila mamamatay. Amen. Ang insidenteng ito ay sinasalarawan sa New Testament sa katauhan ni Jesus. Di ba pinakita kanina? Sa John chapter 3 verses 14 to 17. Yung ating scripture reading na binasa ni Pastor. Sinabi pa ni Jesus, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang, ay ganun din naman ako na anak ng tao ay dapat ding itaas sa krus. Upang ang sino mang sumampalataya o tumingin sa akin, sumampalataya o tumingin, sino mang sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Kaya mga kapatid, kay Jesus lamang dumadaloy ang masagana at sukdulang biyaya ng Diyos. Bagamat tayo ay nagkasala, at kinagat tayo ng kasalanan, ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. Pero hindi ba yung ahas, bakit ahas ang inilagay ng Diyos sa krus? Sapagkat yung ahas ay simbolo ng kamatayan. Yung kamandag nun. Pag naagat ka, natuklaw ka na ahas, mamamatay ka. Pero, hinatulan ng Diyos si Kristo sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Wala naman kasalanan si Jesus eh. Hindi siya nagkasala ni minsan. Ang dala-dala niyang kasalanan ay kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat. Dala-dala niya sa krus ng Kalbaryo. Hinatulan ng Diyos sa kanyang katawan, sa kanyang duguang katawan, ang ating mga kasalanan upang alisin ang kamandag ng kasalanan. Ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. Kapag tayo'y sumampalataya kay Kristo, nagtiwala kay Jesus, tayo binibigyan ng buhay na walang hanggan. Bakit? Naging mabait tayo? Hindi. Dahil sa ating sarili? Hindi. Kaya tayo binibigyan ng buhay na walang hanggan, pinapatawad sa ating mga kasalanan. Dahil kay Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, sa sukdulang biyaya ng Diyos. Kaya tayo ay binibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, ano man
ang ating lagay sa buhay, ano man ang kasalanang nagawa natin. Tumingin tayo kay Jesus. Sabihin mo tumingin. Tumingin lamang kay Jesus. Ibig sabihin ng tumingin, magtiwala. Magtiwala kay Jesus na siya lamang ang tagapagligtas, na siya lamang ang kumuha ng kamandag ng kasalanan. Kasi siya ang kumuha ng kamandag ng kasalanan, walang iba kundi ang kamatayan. Kaya siya namatay sa krus para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Pero hindi lahat ng tao ay maliligtas. Yun lamang sumampalataya, magtiwala, yung tumingin sa Kanya. Hindi tumingin sa mga mabubuting gawa. Huwag natin ipagmalaki yung mga ginagawa natin. Huwag natin ipagmalaki yung mga relihiyo natin. Huwag natin ipagmalaki na kaysa hindi ako kumakain ng karne pag Biyernes. Huwag natin ipagmalaki yun. Kaysa mahaba ang buhok ko, mahaba ang damit ko. Huwag natin ipagmalaki sa Diyos yun. Wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Ang tanging ipagmalaki natin, si Kristo na namatay dahil sa ating kasalanan at nabuhay muli para tayo mapawalang sala. Yun ang biyaya ng Diyos. Yun ang biyaya ng Diyos. Kaya kung sino man tayo dito, iniisip mo na walang kapatawaran ng mga nagawa mo, tumingin ka kay Jesus. Siya lamang ang iyong pag-asa. Walang tinatangi ang Diyos. Kahit na madilim ang nakaraan mo, maitim ang puso mo dahil sa kasalanan. Kahit na pusakal ka pa na magnanakaw. Kapag tumingin ka kay Jesus, magtiwala ka, inamin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi mo kayang pumunta sa langit. Hindi mo kayang magbago. Tanging si Jesus lang ang iyong pag-asa. Patatawarin ka ng Diyos. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Babaguhin ka ng Panginoon. Aampunin ka ng Diyos sa kanyang pamilya. Amen. Dahil sa ang Diyos ay mabiyaya. Dahil God is a God of all grace. Amen po. Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya napakapalad natin. Dahil kay Kristo, niregaluhan tayo ng buhay na walang hanggan. Pinatawad ang ating mga kasalanan. Tinanggap tayo ng Diyos bagamat nagkasala tayo. Tinanggap tayo ng Diyos sa kanyang presensya. Inari tayong anak. Alam niyo ba, yung pag-ibig na iniukol ng Diyos sa anak niya si Jesus, ayun din ang pag-ibig na iniukol niya sa sino mang magtitiwala o titingin kay Jesus. Kaya pag tayo'y na kay Kristo, tayo'y kinalulugdan ng Diyos. Hindi nagalit ang Diyos sa atin. Lahat ng galit niya sa kasalanan, ibinuhos niya sa kanyang anak. Wala nang itinira sa atin. Lahat sinaid ng Panginoon. Lahat ng parusa, lahat ng galit ng Diyos, lahat ng kahatulan, sinaid ni Kristo para tayo ay mapalaya. Para tayo maging matuwid sa mata ng Diyos. Para tayo maging katanggap-tanggap sa mga mata ng Diyos. Amen? Dahil kay Kristo kaya tayo maliligtas. Hindi sa anumang reliyon, hindi dahil sa anumang mabuting gawa. Dahil kay Kristo lamang dumadaloy ang masagana at sukdulang biyaya ng Panginoon. Wala nang iba. Amen po. Tumayo tayong lahat at pasalamatan natin ang Diyos. Taas natin ating kamay at purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang masagana at sukdulang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Si Kristo ang ating pag-asa. Naisong anyayahan kayo sa isang panalangin. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kung hindi ka pa tumitingin kay Jesus,
Katulad ng ginawa ng mga Israelita na tumingin sa tansong ahas. Kung hindi ka pa tumitingin kay Jesus, ito ng pagkakataon para isandig mo ang pagtitiwala mo sa anak ng Diyos. Tayo manalangin. Sabihin mo, O Diyos ko, inaamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Na ako'y nagkasala. Hindi ko kayang baguhin ang aking buhay. Hindi ko kayang bayaran ng mga mabubuting gawa ang aking mga kasalanan. Panginoong Yesus, kung paanong tumingin ang mga Israelita sa tansong ahas, tumitingin at nagtitiwala ako sa iyo. Sapagkat maliligtas lang ako kapag ako ay tumingin o umangkas sa ginawa mo sa krus. Panginoon, salamat po. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan sa oras na ito. Tinatanggap ko ang regalo mong kaligtasan na hindi ko pinaghirapan. Si Kristo ang naghirap sa akin. Si Kristo ang namatay. Si Kristo ang pinarusahan para ako'y maging malaya. Para ako'y maging anak ng Diyos at ampunin mo sa iyong pamilya. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko ito na may pasasalamat at pagsamba sa dakila mong pangalan. Amen at amen. Ako na lamang po mananalangin. Amang Diyos, marami pong salamat na kayo'y nangusap sa mga tao sa oras na ito. Salamat po na mai-preach ko ang grace mo, ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang ebanghelyo ng biyaya sa kalagitnaan namin. Salamat po sa mga tumanggap sa inyong anak na si Jesus. Salamat sa mga tumingin lamang kay Jesus para sa kaligtasan. Salamat po, hindi babalik sa inyo ang salita nyo na hindi ginaganap ang inyong kalooban. Sinabi mo po, kung ipahayag ng aming mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig kami ng buong puso na siya'y nabuhay mula sa mga patay, kami maliligtas. Salamat po, Ama, sa kaligtasang tinamo ng sino man dito sa aming kalagitnaan ang hindi pa nagtitiwala kay Jesus. Salamat po, Amang Diyos. Tunay nga, binabalik namin ang papuri, ang lahat ng kaluwalhatian sa banal mong pangalan, ngayon at magpakailanman. Amen and amen.